shepherd lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang mensahe po na pagbabatayan natin sa araw na ito ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 51, mga talatang 6 hanggang 12. Ito po ay isa sa pinaka well-known, no, na penitential psalms that is attributed to King David. No? Ito po kasi yung prayer niya of repentance and seeking God's mercy and forgiveness. Pagkatapos niya pong magkasala, no, nung kinuha niya si Bathsheba at nagkasala siya sa kanyang asawa. So it deals with the inner transformation, cleansing, and restoration. So tingnan po natin ang bawat talata, no, sa salmong ito. In verse 6, it says here, "Surely you desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place." Ito po ang tinatawag na isa sa the great contract, because David acted absolutely contrary, no, to what God desired and what God has been teaching him. Ibig sabihin po nito, alam naman natin, no, na simula nung tayo ay pinanganak, no, ang plano ng Panginoon sa atin ay mapasa Kanya tayo, no, siyang ating sundin at gawin natin yung mga ninanais niya. Sa verse 7, sinasabi dito, "Cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow." Alam niyo po ba kung ano yung hyssop, no? Yung hyssop po kasi ay isang halaman, no, na ginagamit ng mga time na yon para sa paglilinis, no? There is ceremonial purification rituals doon po sa Israel.
So, ang ibig sabihin po nito, it signifies forgiveness and transformation. So, verse 8 to verse 9, it says here, "Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities." So ito po ay isang panalangin ni David na humingi po muli siya ng joy and gladness, no? Kasi nga po gusto niyang mabalik, no, yung kanyang um, relasyon sa Panginoon, no? Kasi alam natin na pag may mga kasalanan tayo, hindi tayo makakatulog, no? Wala tayong peace, no? Hindi tayo magiging masaya. Alam naman natin ang tunay na kapayapaan at yung joy, no, na hindi dependent on circumstances ay mararanasan lang natin kung tayo ay malinis sa harapan ng Panginoon at makamta natin ang kanyang pagpapatawad. Sa last three verses, no, sa verse 10 to 12, it says here, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me." So ito po talaga yung panalangin ni David, no, about renewal, no, and transformation. Gusto po talaga ni Haring David na bumalik, no, yung kanyang relasyon na nawala sa Panginoon dahil sa kanyang nagawang kasalanan. So ang presensya po ng Panginoon, yung pinakamahalaga, sana po, no, tayo rin katulad ni David ay hanapin natin ang Panginoon at patuloy tayong humingi ng tawad kung tayo nagkakasala sa Kanya. At patuloy nating hanapin ang Panginoon. Dahil alam natin, no, pag tayo ay nagkakasala, magkakaroon tayo ng pagkakalayo, no, sa Panginoon. Mawawala tayo sa Kanyang presensya at hindi natin mararanasan yung banal na spirito. So maliwanag po dito sa mga talatang ito na ang bagong puso, no, ang bagong spirito ay makakamtan lang natin kung tayo ay lalapit sa Panginoon, ihingi ng kanyang awa, ng kanyang pagpapatawad. Alam naman natin ang karakteristik ng Panginoon na kung tayo ay lalapit sa Kanya with a contrite heart, kung tayo ay lalapit sa Kanya na nagpapakumbaba, na humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, ang Panginoon ay mapagpatawad, no, mapagmahal, na hindi na niya tinitingnan ang ating mga kasalanan. Ang tinitingnan niya yung puso natin na handang humingi ng tawad in the same way na tayo rin ay magpatawad kung paano niya tayo pinatawad. At yun ang panalangin ko sa bawat isa na katulad ni David, ang Panginoon ang hanapin natin, lumayo tayo sa kasalanan at hingin natin lagi ang presensya ng banal na spirito. Yun lang po at tayo ay magtapos sa isang panalangin. Mahal naming Panginoon, maraming salamat sa magandang umagang ito na ginising mo kami upang purihit sambahin ang iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa mensahe ng pagpapatawad, ng pagpapakumbaba, katulad ng ginawa ni Haring David. Nawa Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pusong unahin ka sa lahat ng oras. Ikaw Lord ang maitaas sa aming mga gawain. At lagi kaming humingi ng tawad kung kami nalalayo sa presensya mo at nakakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Ikaw ay Diyos na mapagmahal, mapagpatawad. You are holy God at lahat kami ay hindi nakaabot sa iyong kabanal-banalang trono. But dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, binigay mo ang kaisa-isa mong anak upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat Lord sa message of the cross. Salamat Lord sa iyong banal na dugo na luminis sa aming mga kasalanan. At muli Lord, pagpalain ng bawat isa, ang presensya at ang banal na spirito lagi mo ang maghari sa bawat isa. Upang kami ay makagawa at pagkaloob namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang aming pagsamba at pagpapasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ganda umaga po at God bless us.